to give us the Word of God. She is our extension to Pastor. Let's welcome Pastora Helen Lunda. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Buhay na buhay po ba ang mga anak ng Diyos? Amen. Dapat lamang po. Panginoon, salamat. Minsan pagabayan mo po ako sa pagpapahayag ng iyong salita. Punuin mo ng pag-ibig. Punuin mo ng pagmamahal, ng pangunawa, ng karunungan, ng katalinuhan. Ang bawat salita na lalabas sa aking labi, Panginoon. Salamat. Itago mo ako sa liwanag ng iyong kaluwalhatian. Oh God, I know and I do believe, Lord, that apart from you, Lord, I cannot do anything. Wala akong magagawa, Panginoon, na mabubuting bagay kung kayo'y malayo sa akin. But thank you, Lord. Inaangking ko, tinatanggap ko na sinasamahan mo po ako sa pagtayo ko ito sa pulpito sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan nga natin minsan pa ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Tayo ay binabaybay po natin ngayon ang breakthrough, kindness brings favor. Ibig sabihin po nito na ang nakamamangang kabutihan ay nagdadala ng pabor. Ano po yung ibig sabihin ng pabor? Tulong, suporta. Iyon po ang ibig sabihin ng pabor. Kaya naman, pinamagatan ko po itong in every moment, choose to be kind. Bawat panahon, bawat pagkakataon, piliin natin maging mabuti. Bakit? Hindi natin mapipili ang mga mangyayari sa atin. Hindi rin natin mapipili ang mga taong lalapit sa atin. Ang iba ay mamahalin tayo, ang iba ay sasaktan tayo. Amen o ba? Ganon din naman sa sitwasyon. Minsan, hindi laging masaya, hindi laging maliwanag. Minsan may mga sitwasyon matinik ang buhay, madilim ang buhay, parang malamlam ang panahon, parang babagyo ang panahon ng buhay natin, pero piliin pa rin natin maging mabuti. Sabi rito sa unknown quotation, kindness is free, let's pass it on. Sabi naman po ni Abraham Lincoln, kindness is the only service that will stand the storm of life and not wash out. Sabi niya, ang kabutihan daw po ang tanging nananatili na serbisyo natin kahit na tayo ay nakakaranas ng mga bagyo ng buhay na hindi nawawala. Ang sabi po ni Abraham Lincoln. Ang sabi po ng Efeso 4:32, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang nakamamang kabutihan po ay nagdadala ng pabor, tulong, suporta sa buhay ng sumusunod dito. Walang kalugihan ng paglilingkod ang paggawa ng kabutihan. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, pagkat ang inyong mga ginagawa ay hindi nawawala ng kabuluhan. Meron tayong 3 tao na pag-aaralan sa Biblia na kung saan ay naging napakabuti ho nila. Ang una po ay si Ruth, ang pangalawa ay si Abigail, at ang pangatlo po ay si Reina Esther. Ang una po ay ang kabutihan ni Ruth. Ang kabutihan ni Ruth, kindness that stays loyal. Ang kabutihan ni Ruth, kindness that stays loyal. Ang kabutihan ni Ruth ay nananatiling tapat. Sino po ba si Ruth? Si Ruth po ay manugang ni Naomi. Sino si Naomi? Si Naomi ang asawa ni Elimelech na sila ay from Bethlehem, nagtatagutom ang Bethlehem. Lumikas sila sa Edom dahil ang dala nila lahat ng kayamanan. Natakot sila na baka madamay sila sa kagutuman ng Bethlehem. Kaya lang sa paglikas nila, pagdating doon sa Edom, ang inaasahan na tagumpay ni Naomi at sa ni Elimelech, doon namatay si Elimelech, doon din namatay ang 2 anak ni Naomi, ang natira na lamang ay ang 2 manugang. Minsan sa buhay natin, gusto nating tumakas, lumikas, pero kung hindi naman yun ang kalooban, magsasuffer ka lang sa iyong pupuntahan, right? Kaya dito makikita natin na natira ang buhay, ang manugang ni Naomi at saka, ang manugang ni Naomi si Orpa at saka si Ruth. Ikwento ko na lang sa inyong kasaysayan. Dito makikita natin na nabalitaan ni Naomi na pinagpapala na ang Bethlehem. Kaya sabi ni Naomi sa kanyang 2 manugang, umuwi na kayo sa inyong mga magulang, sa inyong bayan, at sa inyong Diyos.
ako'y hindi na mag-aasawa at hindi na magkakaanak para maintay nyo. Sabi ni Ruth at saka ni Orpa, Inay, huwag niyong hayaan, iwan namin kayo, sasamahan namin kayo kahit saan kayo pumunta. Ang ginawa ni Naomi, sabi niya, kahit ngayong gabi mag-asawa ako at intayin nyo at ang aking magiging anak hindi na po pwede. Sa Bethlehem, wala na akong kabuhayan. Sa Bethlehem, ako'y makikitira na lang. Sa Bethlehem, para ako isang mahirap na wala ng kabuhayan doon, di ko alam ano magiging buhay ko, kumbaga sa istorya. Ang sabi ho ni Naomi, nung marinig ni Orpa na wala na palang kabuhayan, ito si Naomi, ang ginawa ni Orpa, hinalikan ng biyanan. Nagpaalam, umalis. Hindi masamang babae si Orpa. Siguro nag-isip lang siya na, ay, paano na yung future ko? Bata pa naman ako. Pwede pa ako mag-build ng another family. Siguro ganun ang isip ni Orpa. Kaya ang ginawa ni Orpa, hinalikan ng biyanan at umalis, nagpaalam. Paglingon ni Naomi na lumakad siya, sabi niya, oh Ruth, umalis na ang iyong bilas. Ikaw ba hindi ka aalis? Sabi ni Ruth, makikita natin to sa chapter 1, 6-9 hanggang 10, ay sabi ni Ruth, Inay, Mother, huwag niyong intayin, ay huwag niyong pilitin na iwan kayo. Hindi ko kayo iiwan. Kung nasaan kayo, doon ako mamamatay. Kung saan kayo mamatay, doon ako ililibing. Kung saan kayo ililibing. At kung sino ang iyong Diyos, iyon ang aking magiging Diyos. Sabi ni Naomi, wala na akong kabuhayan. Kumbaga sa panahon ngayon, mag-aalaga ka ng biyanan, may sakit, matanda na, walang SS, walang pension. Aalagaan mo? Hello sa mga may biyanan, pakitaas nga ho ang kamay ng may biyanan. Lalo na kung ang biyanan mo ay nag-uulyanin. Aalagaan mo? Kaya ito si Ruth, sabi niya, umuwi ka na sa sarili mong bayan. Minsan, alam nyo, ang magulang madrama. Taas nga ho ang kamay ng mga magulang. Minsan tayo na mga magulang, madrama tayo. Sabi ni Naomi, umalis ka na, doon ka na sa nanay mo, sa mga magulang mo, okay na ako. Pero yung salitang okay ni Naomi, hindi okay yon. Kasi matanda na siya. Minsan ang nanay natin sasabihin, okay na ako anak, okay na. Pero totoo noon, pagod na pagod na. Tama ho ba mga nanay? Ate Julie? Diba? Ang daming pinagtitiis ng magulang na hindi na nalalaman ng mga anak. Tama ho ba? Sermon type ho ako ngayon. Hindi ho ako malumanay magturo. Magandang hapon o magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ang punto pong ito ay si Ruth, alam niyang hindi okay. Kaya nga ang number 1, ang kabutihan ni Ruth, stays loyal. Nanatili siyang tapat. Ang mga nanay sasabihin na, sige anak, kainin mo yan. Busog na ako eh. Pero totoo noon, hindi siya busog. Tama ho ba? Ang totoo noon, gustong-gusto din niya ang pagkain, kaya lang mas ibinigay sa'yo. Sabi ng nanay, okay na ako anak. Huwag mo na akong alalahanin. Huwag mo na akong intindihin. Okay na ako. Alam ni Ruth, hindi okay ang biyanan niya. Pinatay ni Ruth ang kanyang kinabukasan. Samahan lang ang kanyang biyanan. Samahan lang, mga magulang, mga manugang, mga anak, please lang. Lalo na kung matanda na ang inyong mga biyanan, matanda na ang inyong mga magulang, nanay at tatay, please lang, bigyan nyo ng simpatsya. Ang dami mong problema, hinahanap mo solusyon sa labas. Kumusta relasyon mo sa loob ng bahay? Ito yun eh. Ang kabutihan ay dapat tinitingnan at ibinibigay muna natin sa loob ng tahanan. Because charity begins at home. Amen ho ba? Ang galing-galing mo sa ibang tao, kumakangiti ka, pagdating mo sa loob nyo, kumakasimangot ka, kumakaupo ka sa ibang tao, sa loob ng bahay, para kang tigre. Kumakaangil ka,
akala mong katulong mo na nanay mo, nabigyan at naabutan mo lang. Alam nyo, mga anak, kaya marami ay may klinabuhay na mga anak eh. Bakit? Mga lapastangan sa magulang. Amen ho ba? Nag-aaral ka pa lang, hindi ka nagpapaaral sa nanay mo. Pinag-aral ka, dapat tuparin mo at tingnan mo ang magulang mo. Si Ruth, hindi naman niya kaano-ano, biyanan lang niya eh. Pero dito natin makikita na kumusta na ang biyanan mo. Kumusta na ang relasyon mo sa loob ng bahay? Nasa loob kayo ng bahay, batiin mo't hindi ang biyanan mo. Batiin mo't hindi ang nanay mo. Kung hindi nakatira sa iyo ang nanay mo, pag sweldo mo, dalawin mo, dalhan mo man lang ng isang mansanas. Tama ho ba? Dala mo lang sa isang piling na mga payat na lakatan. Mga nanay naman, pag dinadalhan kayo, mga biyana naman, pag dinadalhan kayo, huwag niyo sasabihin, sana pinera na lang. Mga nanay naman kasi talagang Ninoy Aquino talaga datingan eh. Di ho ba? Kumusta biyanan? Kumusta nanay mo? Kung ikaw ay nakikitira sa biyanan, di lalo mong doblehin ang pakisama sa kanya. May sakit ang biyanan, nadalhan mo ba ng kahit isang mansanas? Ang kabutihan sisimulan natin sa loob ng tahanan. Minsan, hinahangaan tayo. Dahil sasabihin na, ang sarap naman nilang tingnan mula sa asawa, anak, apo, naglilingkod sa Diyos. Pero totoo nga ba yung figure na yan? Baka mamaya sa loob lang kayo ng church nag-uusap, pagdating sa bahay, magkakaaway pala kayo. Hindi pala kayo nagbabatian. Pagdating sa loob ng bahay, pag ang anak, magwalis ka nga, kumakaangil yung anak, pero sa loob ng church, nakikipag-agawan sa ulis tambo. Ako sabi ko sa mga KKB na Extension 2, ako wag niyo pagpapapalabasan. Bago niyo gamitin na sa akin ang kabaitan, ang opo at po ninyo, gamitin niyo yan sa magulang niyo dahil mas deserve sila kaysa sa akin. Amen ho ba, mga kabataan? Hihingi ka lang ng baon para ka may patago. Baon ko! Pag ba't kulang to? Hindi mo ba naiintindihan, gipit na gipit kayo? Idinadaos lang ang pagpapaaral. Ako sinabi ko noon sa aking anak, hindi tayo pinanganak ng may gininto ang kutsara. Kaya huwag ka mag-iinarte sa eskwelahan. Kung nakapag-aaral ka man sa pribado eskwelahan, ang dami namin sinasakripisyo. Dapat naintindihan ng mga anak yan. Amen ho ba? Kaya kumusta relasyon natin sa loob ng tahanan? Nananatili pa ba tayong tapat sa ating mga magulang? O puro kasinungalingan na ang iyong ginagawa? Nananatili ka pa ba tapat sa biyanan mo nung nililigawan mo yung asawa mo, pati bibiyananin mo, binigyan mo ng bulaklak? Ngayon inaantay mo kung kailan ka bibili ng bulaklak na pampatay? Noon, sinusuyo mo, ngayon ang biyanan mo, ningiti mo, hindi na nakakatanggap. Akala nyo ba maganda yon? Hindi maganda yon. Dahil ang sabi ho ng Epeso, igalang mo ang iyong ama't ina. Igalang mo ang iyong mga magulang. Ito ang kauna-unahang pangako na ito ang kauna-unahang utos na may pangako, Epeso 6 verse 1, mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama't ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Ang ganda ng pangako. Asawang lalaki, kumusta ang asawa mong babae sa loob ng bahay? Yung bang pinapakita mo dito ay ganun din sa loob ng bahay. Mga asawang babae, kumusta ang trato nyo sa inyong mga asawang lalaki? Kumusta tayo sa ating mga anak? Ang mga anak ba natin ay napapakiusapan natin? Ang mga anak ba natin kinakalinga pa natin? Ako kahit may asawa na yung aking anak, bumukod na sila, pero kasama pa rin kami. Kaya may nagtanong sa akin, Pas, buti hindi kayo naninibago. Sabi ko, bakit? Pagising nyo sa umaga noon, hando na yung mga apo nyo. Sabi ko, huwag ho kayo mag-alala, kasama din ho kami. Kasi yung bahay naman na inupahan ng aking anak ay may kasamang tindahan. So para wag masayang ang beauty ng inyong abang lingkod, nagtinda ho ako. Nagtinda kami na asawa ko, kaya pa naman namin.
Kahit ang anak ko ay may asawa na at magtatatlo na ho ang anak, lagi ko inaalala yan, ano kaya gusto niyang ulam? Hanggang ngayon, alam ng anak ko yan. Hindi dahil may asawa na siya, na iba na trato ko, hindi eh. Anak ko pa rin siya eh. Kaya dapat ang mga anak, hindi na iba trato nyo sa inyong mga magulang. Oo, aminado kami, tanggap namin yon na mas papahalagahan nyo na ngayon ang mga asawa nyo kaysa sa amin. Tanggap namin yon. Pero wag nyo naman ipamukha sa amin na yukong-yuko na kayo doon. Amen ho ba, Ate Julie? Tayo lang naman may mga manugang at apo eh. Di ho ba? Totoo yon. Kaya sana ang mga anak, maging mabuti kayo sa inyong mga magulang. Ang mga magulang kasi nagkikip ng mga damdamin, alang-alang na lamang sa katahimikan. May mga anak kasi, may mga manugang, na kapag nasaway, para bang kontrabida na kami sa buhay nila. Hindi ito ang buhay ko ngayon. Sa dami lamang po ng aking counseling, sa dami lamang ng umiiyak na nanay sa akin, nakikita ko na ang buhay ng mga biyenan. May mga anak, may mga manugang, na para bang kasabihan ng matanda, hampas sa kalabaw, sa kabayo latay. Ano ibig sabihin? Galit ka sa akin, pero anak mo pinalo sa harapan ko. Sa palagay nyo, pero hindi na lang kikibo ang magulang, bakit alang-alang sa apo. Hindi nyo pa nararanasan yan, Ate Julie. Hindi nyo pa nararanasan yan. Pero alam nyo, isa lang naman solusyon, humility. Humility. Magmahalan, magpakumbaba. Kaya bago mo hanapin ang solusyon ng problema mo, ayusin mo muna relasyon mo sa pamilya mo. Pag naayos ang solusyon mo, naayos ang relasyon mo sa loob ng pamilya, then yung bunga ng breakthrough kindness, ang Lord ang magpapadala ng support at tulong sa buhay mo. Tingnan nyo si Ruth, wala namang alam si Naomi. Pero nung malaman ni Boaz na may namumulot na isang dayuhan sa kanila, tinanong niya, sino yun? Isang dayuhan po kasama ni Naomi. Anong sabi ni Boaz? Sige, ilaglag niyo pa ang maraming uhay. Una pa lang may pabor na si Ruth para hindi na siya maghirap. Dagdagan niyo ang laglag ng uhay. Inalam ni Boaz ang kasaysayan ni Ruth na ang kanilang kultura nung araw, kapag may nabiyuda na kamag-anak, kung sino mas malapit, iyon ang may pananagutang pakasalan. Nalaman ni Boaz, nag-meeting sila na magkakamag-anak. Tinanggihan si Ruth, sabi, hindi ko pakakasalan yan. Sino magpapakasal, napakahirap, dayuhan lang, wala. Pero alam nyo, sabi ni Boaz, sige ko ayaw nyo, ako na lang magpapakasal sa kanya. Kaya ang dating Ruth, na hindi niya alam ano magiging kapalaran niya sa pili ng kanyang biyanan. Ang dating Ruth na namumulot ng uhay. Ang dating Ruth na nagtitiis, nagtsatsaga, nagpapakahirap magtrabaho. Ang Ruth na yon ang naging asawa ni Boaz na siyang pinakamayaman sa lugar na iyon. Yon ang pabor. Palakpakan nga natin ang Diyos. Wala na bang kilalaman si Naomi? Nung pinakasalan si Ruth ni Boaz, pwede na ba sabihin ni Naomi, mayaman na ako ngayon, bahala ka na sa buhay. Tinanaw pa rin utang na loob ni Ruth yun. Bakit? May kinalaman pa rin si Naomi. Bakit? Dahil si Naomi, ang asawa niya, kamag-anak si Boaz. So may connection pa rin. Kahit gahibla na lamang po ang mabuti, tatanaw pa rin tayo ng utang na loob. That is kabutihan. Pangalawa, ang kabutihan ni Abigail, kindness that brings peace. Pwede ho bang paki-plus yung ating 1 Samuel 25 to chapter 25 verse 2 to 9. May isang tao, kikwento ko na lamang po, may isang tao na ang pangalan Nabal. Ang kanya asawa ay walang iba kundi si Abigail, matalino at magandang babae. Pinakamayaman si Nabal sa lugar na iyon. At si Nabal ay nagpagupit ng tupa noong mga panahon na iyon. Pag nagpapagupit ng tupa, madaming audience, maraming handaan, parang fiesta. Nabalitaan ni Haring David na nagpapagupit
ng tupa, ito si Nabal. Kaya ang ginawa ho ni David, ang sabi niya sa kanya mga tauhan, pumunta kayo kay Nabal, batiin nyo na, sabihin na pagpalain kayo ng Diyos, naway sumainyo ang Panginoon, pagpapala ang pagbati nila. Ginawa nila ang utos ni Haring David. Ang sabi ni Nabal, sino yung David na yan na nanghihingi? Sapagkat sabi ng mga tauhan ni David, kami po ay pinapunta ni Haring David. Pinahihingi kami ng pagkain pagkat kami magpipiesta. Kaya kami ay bigyan mo ng pagkain. Sumigaw si Nabal at sinabi na, sino yung David na yan na nanghihingi? Marami talaga ngayon mga manloloko na. Hala, umalis kayo. Ang ginawa ng mga tauhan ni Haring David, umalis, inireport kay David. Nung malaman ni David, nagngalit sa galit si David. Sabi niya, sukbit nyo lahat ng inyong sandata. Puntahan natin yung Nabal na yan para lipulin ang buong pamilya. Siya namang pagdating ni Abigail sa kanilang palasyo, ikinuwento ngayon ng kanyang tauhan, galing dito ang mga tauhan ni Haring David. Nagpapahingi ng pagkain pero sa halip na bigyan, pinagsalitaan ng inyong asawa. Dali-dali si Abigail na kumuha ng mga, nasabi niya sa kanyang mga tauhan, hala, magmasa kayo ng tinapay, bumuo kayo ng 200 tinapay, magpadala ng isang big kiss na pasas. Ipinaganda ni Abigail at pagkatapos pinakarga niya sa kanyang karwahe. Dali-dali si Abigail na pumunta kay Haring David. Pagdating ni Abigail kay Haring David, natanaw niya si Haring David papunta na sa kanila. Bumaba agad ng karwahe ito si Abigail, naglumuhod kay Haring David. Mahal na hari, huwag niyo na pong saktan ang aking asawa. Masamang tao siya, wala siyang bait, salbahe yun. Siniraan ba ni Abigail ang kanyang asawa kay Haring David? Hindi. Hindi lang niya pinagtakpan ang kasalanan. Yung tungkulin ni Nabal, kinuha ni Abigail. Yung tungkulin ni Nabal, kinuha ni Abigail. Ako na lamang po, kung hindi nila kaya, ako na lamang po. Huminahon si Haring David. Kaya ang ating pangalawa ay wala pong iba, kundi ang point po natin is, ang kabutihan, kindness that brings peace. Ang kabutihan ni Abigail ay nagdadala ng kapayapaan. Sa buhay po natin, mga kapatid, kung hindi maganda ang ugali ng mga kasama natin sa bahay, ikaw nakakilala, akuin mo na lang, ikaw na lang gumawa ng mabuti. Dumaiting man ang kapaitan ng buhay, may titingnan ang mga tao na kapaligid sa atin. Amen ho ba? Mabuti si Abigail, kaya sabi niya, huwag niyo nang saktan. Sabi, ang tanong ho dito, siniraan ba ni Abigail ang kanya asawa? Hindi lang pinagtakpan. Sa atin, minsan nagkakamali na ang mga anak natin, pinagtatakpan pa natin. Nagkakamali na asawa natin, kitang-kita na ang kasamaan, kitang-kita na ang karumihan, pinagtatakpan pa natin. Huwag natin pagtatakpan ang mga kasalanan ng mga mahal natin sa buhay. Sa halip, ikaw na lang ang gumawa. Ang sama-sama na nga ng asawa mo, lumalaban na nga sa magulang mo, kinakampihan mo pa asawa mo. Takot ka ba? Alam mo, turo sa akin noon ng aking lola. Kapag daw ako'y lumaki na takapag-asawa, baka hindi niya na maintay, baka daw patay na siya. Sabi niya, kaya kapag ikaw'y lumaki, matuto ka maghanap buhay. Para makapag-asawa ka man ng nananakit, makapag-asawa ka man na gagawin kang busabos, kaya mo maghanap buhay, hindi ka mapagmamalakihan ng lalaki. Iba nagtitiis gawing punching bag ang mukha. Suntukin, bugbugin. Bakit? Hindi marunong magtrabaho eh. Kaya kahit mali, pinagtatakpan na. Pangit na nga ugali niya, pinagtatakpan mo pa. Pagsabihan mo, ngayon kung magagalit sa'yo, okay lang. Amen ho ba? Hindi ko tinuturo maghiwalay kayo, no? Matututo din yan. Dahil ituturo mo sa kanya kung anong dapat. Pagkatapos gawin ni Abigail ang lahat, binalikan yung asawa. Alam mo ba na yung David na yan, yung si Haring David at ang mga tauhan, alam mo ba kung bakit walang nawawalang tupa sa atin? Alam mo ba kung bakit hindi napapahamak ang ating mga tauhan? Dahil ang David na iyan at ang kanyang mga tauhan, iyon ang nagpoproteksyon sa atin. Humingi lang, hindi mo binigyan. Mga magulang at mga kapatid,
Minsan masakit lang isipin, minsan, no? Na binigyan mo ng simpatsya, lahat na ginawa mo, pagkatapos ginawang ka pa ng masama. Pinakain mo sa palad, ginawan mo ng mabuti, pagkatapos anong ginawa sa iyo? Kaya nga sabi ho doon sa Galatian, huwag kayong mapagod gumawa ng kabutihan, pagkat ang Diyos ang siyang magbibigay sa inyo ng gantimpala. Bakit sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, huwag kayong mapagod? Kasi that time, ang Galatian church ay nakakaranas ng pag-uusig ng mga persecution. Yung umuusig sa kanila, iyon ang gagawan nila ng mabuti. Yung gumawa sa'yo ng masama, ililigtas mo. Di ba ang hirap noon? Ginawan mo ng mabuti, pinakitunguhan mo, lahat na lang ginawa mo, pagkatapos siniraan ka sa iba. Palagay nyo, sige nga ho, kaya nyong harapin. Pero dahil utos ng ating Panginoon. Kaya nga ho sabi ng Kawikaan 17:13, kapag kasamaan ang iginanti mo sa kabutihang ginawa sa iyo, palaging may masamang mangyayari sa sambahayan mo. Pero imo ang gumaganti ng masama sa mabuti, kasamaan ay hindi hiwalay sa kanyang bahay. Kasamaan sa ibang salim, laging may mangyayari sa kasamaan. Kaya nakita mo na ba? Lahat naman ginawa mo Lahat naman pinasok mo, pero ba't ganun di ka nagtatagumpay? Baka hindi lamang iyon ang dahilan. Baka may problema sa loob ng tahanan. Ang kabutihan ni Abigail ay nagligtasan sa bayan. Napigil si David nagkaroon ng kapayapaan. Sana po tayo na mga lingkod o anak ng Diyos, wag na nating intayin na pagtakpan pa natin ang maraming kasalanan. Wag nating hayaan na yung mga anak natin, mayroon noon isang kapitan ng barangay na lagi ako nagpupunta roon dahil lagi ako nagpo-food feeding, so lagi ako kumukonek doon. Mayroon doon, nung dumating ako, ay mayroong pangyayari na naghaharap magulang sa magulang, tapos nandoon mga anak. Sabi no isang magulang, mabait naman ho yung anak ko Tulog na nga ho yung ginising na Mabait naman yan, hindi naman salbahi yan. Sabi ho ng kapitan, kaya ho lumalaki ngayon ang ulo ng mga bata Nasa harap na ho ng hukuman, ang sasabi ng nanay, wala hong kasalanan ng anak ko, pero ang totoo noon, siya ang pangunahing gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin lamang po, pag may kasalanan ng anak mo, may kasalanan. Sabi ko, nung ako'y nag-mentoring last Thursday sa Extension 2, sa mga nanay na nahandoon na ating mga kamanggagawa, kayo, ang mga anak nyo nasa ministry. Kapag nakakanti ang mga anak nyo ng mga leader, ng mga ate nila, huwag kayong makikialam. Hindi sila ipapako sa krus. Pwedeng sa loob ng bahay nyo mabait, pero ibang rules pag nasa loob ng church, mayroon dapat itama. Kaya kayo, kung kinakanti yung mga anak nyo, huwag kayong makikialam. Ako nag-iisa anak ko, pero kung may pagkakamali anak ko, hayaan ko sa kanila. Alam ko, mabait ang anak ko Mabait naman talaga anak ko. Malayong-malayo naman sa akin ang personalidad niya. Kasi ang anak ko, pinagagalitan ko na hindi sumasagot yan Kahit kailan, mga kabataan, never ako naka-receive ng sigaw sa aking anak. At hindi ako nakatanggap sa kanya ng ako'y dadabugan. Bakit? Bawal sa batas ko yun. Kaya tayo sinisigawan ng ating mga anak, kaya tayo dinadabugan, ikaw rin ang may kasalanan na magulang. Bakit? Hinayaan mo Tama ho ba? Sagot-sagutin ka Kaya ako, yung aking mga apo, sabi ko sa anak ko, matinding panalangin ang kailangan mo dyan sa mga anak ko. Abay, 6 na taon yung aking apo na isa Nung ginising namin mag-aaral, bumababa ng hagdan, nagdadabog. Kasi naman, bakit pa kasi nag-aaral? Bakit kasi nag-aaral pa? Sabi ko, ano ba pangarap mo? Mahabang tulog. Pag nakagawa ng mali yun at sinaway mo, naku, ang mata noon namumuti, iniirapan ka. Bakit nga? Ito na nga. 6 na taon yun. Kaya sabi ko sa anak ko, wag na wag mong hahayaan. Kahit yung bunso namin, yung 3 taon,
Di ba, ugali-ugali ng bata, nananapak ng ganyan, namamalo. Huwag mong hayaan na paluin ka niya. Umpisa pa lang, tapikin mo na kamay para malaman niyang hindi tama iyon. Kaya may magulang sinasagot-sagot, hinayaan mo eh. Biruin mo, may pagkain, inubos ng anak mo, hindi ka man lang tinirahan. Bakit? Nagustuhan ko nanay, nagustuhan ko mami eh. Ang nanay nagkakandaduling na sa gutom, walang makain. Hindi mo lang ba inintindi? Amen ho ba? Huwag ganyan, sabi mo sa katabi mo. Kaya ang kabutihan ni Abigail, nagdadala ng kapayapaan. Hindi mo kinukonsinte, pero ginagampanan mo yung dapat gampanan nila, ikaw na lang dapat ang mabuti. Amen ho ba? Nung araw, kasi 5 taon lang ako, namatay na nanay ko. So nung namatay ang nanay ko, nabuhay kasi ang tatay ko, babaero. So mga lalaki, tama na, huwag na kayong babaero, tama na yon. Ako'y talagang kumukulo ang aking dugo kapag may nakikita akong mga lalaking babaero. Kasi ganun ang tatay ko, namatay ng maaga nanay ko eh. Dahil sa ganung konsumisyon. So ang tatay ko, talagang nabuhay siya ng ganun. Maraming asawa, maraming anak. Mayroon ako si edad na kapatid ko, yung ate ko, ganun siya katindi. So pagkatapos noon ay namatay yung nanay ko, may dinalaw kami na hindi ko alam kung pinsan ba ng lola ko, ng nanay ko yung. Pagdating doon, narinig ko, sabi ho ng aming dinalaw, paano na yan? Sino mag-aalaga dyan? Ako pa naman noon, mula ulo hanggang talampakan, puro ako sugat. Na parang walang aako, naalagaan ako kasi nga nakakadiri tsura ko. Kasi nga, kalbo ako, walang buhok. Tapos, nung tinubuan ng buhok, yung buhok ko buhagag, tas ang laki ng mata ko. Sa madalit sabi, pangit na pangit ako nung araw. Ngayon, maganda na, di ba? Di ba, nung araw. So, kaya ako ng lola ko, sabi ng kausap ng lola ko, sabi niya, paano yan? Sino mag-aalaga dyan? 3 pala yan. Alam mo, sabi ng lola ko, kayo naman, ang tingnan nyo na lang ay ang nanay niyan. Kaya inalagaan ako, bakit? Ang tinignan nila yung kabaitan ng nanay ko. Kung puro kayo masama, kung ang asawa mo, ang mga anak mo, patungo sa kasamaan, sasamahan mo. Gawan mo ng mabuti. Ang kakulangan nila, ikaw na lang ang pumuno. Dumating man ang kapaitan ng buhay, merong dadamay sa inyo. Pangatlo at panghuli, ang kabutihan ni Reyna Esther. Kindness that saves others. Anong ibig sabihin to? Hindi lang sa sarili ang inisip niya, kundi ang kumalinga sa kapakanan ng iba. Kwento ko uli ang kasaysayan ni Reyna Esther. Si Reyna Esther ay palaki ng kanyang pinsan na si Mordecai. Dahil ulilang lubos ito si Esther, nangailangan ng Reyna ang kaharian, in-apply ni Mordecai, nakapasa naman si Reyna Esther. Nung si Reyna Esther ay nandoon na sa palasyo, Reyna na siya. Nabalitaan ngayon ni Mordecai na ang buong Hudyo ay lilipulin. Na ang tanging magiging paraan at magiging magtatanggol sa kanila, walang iba kundi si Reyna Esther na kadikit ng hari. Nagpabilin si Mordecai kay Reyna Esther, sabihin mo kay Reyna Esther, lilipulin ang kanyang lahi. Alam mo, sabi ni Reyna Esther, hindi po pwedeng ako'y lumapit sa hari. Kapag lumapit ka na walang pahintulot niya, papatayin ako, ayoko. Alam mo, sabi ni Mordecai, sige Reyna Esther, huwag kang makialam. Pero ako tinitiyak ko na ililigtas kami. Huwag mong hayaan, kami ililigtas kami ng Diyos. Pero huwag kang pakasigurado na ikaw ay nandyan, matatag ka na. Pwede ka pang matanggal. Alam mo ginawa ni Reyna Esther? Sige, pag-ayuno ninyo ako. Lalapit ako sa hari. Anong ibig sabihin nito? Minsan, kapag tayo ay nasa maganda ng kalagayan, nalilimutan mo na kung sino at sino ka kahapon ang iyong pinagmulan. Nalimutan mo na ba na ulilang lubos ka? Minsan kapag nasa tagumpay na tayo, kumikita na ng dollar, ang ganda na ng takbo ng negosyo, hindi mo na nararamdaman ang damdamin ng iba. Humihingi ng tulong sa'yo, hindi mo tinutulungan. Maganda na kalagayan ko ngayon. Mayroong isang hari sa Nabucodonosor.
na isang hari na matibay, isang hari na matagumpay, punong-puno ng kapangyarihan, naging mayabang. Kaya ano ang nangyari dahil mayabang si Haring Nabucodonosor? Binaliw ng Diyos ang kanyang isipan. Natira siya sa kagubatan. Kung anong pagkain ng hayop, iyon ang kanyang pagkain. Tinubuan ng balbas, pinahaba ang buhok, pati ang kanyang mga kuko. And one day na-realize ni Nabucodonosor, kaya siya nagkaganon dahil sa kanyang kayabangan. Huwag tayong mayabang. Kahit ano pa ang nakamit natin sa buhay na ito, hindi pa rin sapat yan para limutin mo ang iyong nakaraan. Kung merong Isaiah 43 na pinalilimot ang nakaraan, iyong makaraan na mga masasakit na karanasan yon na nagpapahirap sa iyo. Pero yung mga karanasan na magpapaalala sa iyo para maging mabuti kang tao, huwag mong lilimutin yon. Ako'y nakakilala sa Lord nang ako'y 20 years old. Dala-dala ko sa simbahang ito ang aking kasamaan. Bakit? Kaya tayo na born again, masama tayong tao. Di ho ba? Mayayabang tayo, iyon ang aking dala. Pero habang ako ay nag-aaral at nakikinig sa salita ng Diyos, ang lagi kong sinasabi maging sa aking sa mga life group minsan, hindi ako binigyan ni Brother Eddie ng bahay at lupa, pambayad ng kuryente nung araw, ng pagkain nung araw nung kami nagsisimula. 20 years old pa lang ako, ngayong 56 na ho ako. Wala siyang ibinigay anuman, pero anong ibinigay ni Brother Eddie? Mga gininto ang salita na aming sinundan. Kaya naman ngayon, ang dating wasak na buhay, ang dating buhay na punong-puno ng kaabahan at punong-puno ng kahirapan, na nag-aabang kami noon ng sino magpapakain, sino magbibigay, sino may Bible study na may pasopas, doon kami uma-attend. Bakit? Makalipas man lang at makaraos man lang kami ng isang merienda. Ganon ang aming kalagayan ng araw. Pero purihin ng Diyos. Sa mga pagkakataong ito, ako na ang nagpapafood feeding. Ako na ang namimigay. Ang dating magulong buhay na adik na asawa na muntik ko nang patayin, ngayon, song leader na. Anong naging dahilan? Dahil sa church na ito. Kaya tatanaw tayo ng utang na loob sa church na ito. Yung mga taong nangalaga sa atin, yung mga nananalangin sa atin. Ako'y alam niyo ba na wala akong birth certificate? Unang punta ko, nagpapagawa ng birth certificate, papagawa ko ng ID, sabi ng gumagawa, pahingi ho ng ID. Wala nga ho akong ID eh. Paano namin kayo gagawa? Gawan nyo nga ako, postal ID lang naman yan. Postal ID lang ang una kong ID. May naglabgip lang ng ticket papuntang Hong Kong. Sabi ni Pastor Raye, may naglabgip sa'yo ng ticket papuntang Hong Kong. Sabi niya, may passport ka na? Wala nga ako akong birth certificate eh. Ha? Ayusin mo yan, ganun-ganire. Naayos ang aking birth certificate. Sa awat biyaya ng Diyos, napakaraming pabor ang ginawa ng Diyos para lamang yung late registration ko ay mabuo sa loob ng 1 buwan. Naayos ang aking birth certificate. Ngayon no, maraming bansa na ako narating. 2 beses na Hong Kong, isang Malaysia, isang Israel, isang China. At sa katapusan ng May, nasa Vietnam ho ako. Palakpakan nga natin ang Panginoon. May nag-love gift din ho ng ticket papuntang Vietnam. Wala pang baon yun. Joke lang yun. Ang ibig ko lamang po sabihin, paano ako aalis sa church na ito? Dito binago buhay ko. Paano ko sisirain ang mga taong nakapaligid sa akin? Na yung mga taong niya na nangalaga sa akin, ang kauna-unahang nagtanim ng mga panalangin para bumuti ang buhay ko. Tanaw-tanaw din ang utang na loob. Hindi nanunumbat si Haring David nung sinabi niya na hindi ba niya alam na kung sino nangangalaga sa mga hayop niya, sa mga tauhan niya, hindi panunumbat ni Haring David yun. Iyon ay pagpapaalala lamang na bumubuti ang ating mga kalagayan dahil may mga taong nakaagapay sa ating mga buhay. In conclusion, ang sabi ho roon, dapat wag nating kalilimutan sino ka kahapon at ano ka na ngayon. Hindi naman ho ako mayaman ngayon. Ako'y simple lang din ang aking buhay, pero kahit papaano malayo na ako sa aking nakaraan. Kung dati ay
bisikleta lang. Ngayon ho, nakamotor na ho kami. Sa susunod ho na taon, baka ho 4 na gulong na ang gamit namin. Amen. Palakpakan nyo nga ho, Diyos. Praise the Lord. Pero ngayon, yung aming motor sira, nasa pagawaan. Ang punto ko lang ho ganito, napakabuti ng Diyos na hindi lamang kung may mga taong sumusuporta sa atin, dahil iyon ay inutusan ng Diyos. Amen ho ba? Inutusan ng Diyos eh. Ako nung inayos ko yung birth certificate ko, wala naman ako sa Bisaya eh. Pero nung makita ng mga tao doon ang aking apelyedo, kaya nawala ho galit ko sa tatay ko eh. Nung nakita sa munisipyo ang apelyedo ko, daladala ho ng tita ko yung aking documents. Sabi ho nang nandoon, kaano-ano ni ano to? Ganun-ganun, baka apelyedo to. Eh, yan ni kanya'y anak. Sabi niya, nako, best friend ko yun na. Alam niyo, hindi na niya ipinailalim yung papel ko. Inunan niya. Siya na mismo nagdala sa isang lugar na kung saan, pag dinala rito ng tita ko, ay patunay na galing ho doon yung aking late registration. Nung pagdating ho dito, ang daming ginamit. Kuha ako ng negative. Mayroong pumunta doon. Lahat ng nangyari, mga passport ko, lahat ng nangyari yun, may taong tumulong sa akin. Kaya hindi mawawalan ang Diyos na gagamitin para tulungan ka. Kaya sabi rito, alisin na ninyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pangbubulyaw, paninira sa kapwa at pati na ang lahat ng uri ng masasamang angarim. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Diba? Napatawad tayo ng Diyos. Si Ruth naging tapat, si Abigail naging mapagpakumbaba at naging tagapagpayapa. Si Esther naman ay naging matapang at naging mapagmalasakit. Iba-iba ang kanilang sitwasyon pero isang mensahe na ang nakamamanghat at nakakahanga, di pangkaraniwang kabutihan na may mga sakripisyo at pagtitiis, pagtsatsaga ay may pabor na tulong na suporta ang Diyos sa kanila. Nanatiling reyna si Esther. Si Abigail, namatay ang kanyang asawa na si Nabal. Ano ang pabor ni Abigail? Kinuha siya ni Haring David para ibilang isang reyna. Si Ruth naging napakayaman sa lugar na iyon. Hindi nawawalan ang Diyos ng gagamitin para tayo ay kanyang pagpapalain. Hebreo 13 verse 12, hindi kita iiwan ni pababayaan man, may kaluktong, huwag ka lang magmukhang salapi. Ang kabaitang kabutihan natin araw-araw ay pwedeng maging daan para maranasan natin ang pabor ng Diyos. Ibig sabihin, ipapahintulutan niya ang mabubuting bagay na mula sa Kanya na dalhin sa ating tahanan, trabaho, eskwelahan o saan man tayo naroroon. Yung pabor na tinatawag, pwede ipadala ng Diyos. Kung nangangailangan ka ng promotion sa iyong trabaho, pwede ipadala ng Diyos yung pabor na yan. Sa iyong tahanan, hirap na hirap pa, gipit na gipit pa, pwede yung pabor ng Diyos dalhin sa iyong tahanan. Yung pabor na yun, pwedeng dalhin sa eskwelahan, masungit ba, profesor, may problema ba, walang pambayad, pwede yung pabor na yun, padala ng Diyos sa eskwelahan. Kahit saan, kahit saan. Ako sa aking munting hanap buhay yung ngayon, nakikita ko maraming pabor. Kaya naman doon sa tindahan na yon, sabi nga ng anak ko, Mama, parang lumawak pa yung iyong mga responsibilidad. Dahil minsan may lumapit na bata, sabi niya may hawak-hawak na pera. Makakabili po ba ng ulam itong 5 piso? Sabi anak ko, Ma, bumibili. Hayaan mo na, bigyan mo ng isang order na kanin, sabawan mo ng pagkain, ng ulam, padala mo sa kanila para sila maglola makakain. Maraming lumalapit doon. Sabi nga ng hipag ko, hanga ako kay Ate Helen eh. To God be the glory. Wala pa akong benta. Kapag may naisip akong padadalan, chat, pagbalot mo nga si Ganire, sasabi ko sa asawa ko, dalhin mo yan doon. Wala pa akong benta. Sa iba, wag muna kasi wala pang buhay na mano. Awa ho ng Diyos. Yung araw-araw na 8 putahe namin, 7 putahe, araw-araw yun, ubos na ubos. Palakpakan natin ang Diyos. Walang kalugihan ng paglilingkod. Hindi paldo-paldo ang kinikita namin, pero higit pa sapat sa aming mga pangangailangan. May pabor ang Diyos. Sa palengke, sabi ko nga nung araw, ang aking beauty, effective lang sa gulayan eh. Ngayon pati sa manukan, effective natin din na.
Pag nakita na ako, sabi niya, o sige, bibigyan kita ng tawag doon, discount. Sasabihin na isa, ate, nilagyan ko ng ganirian ha. Yung pabor. Pagdating doon sa lugar sa Balintawak, yung pabor. Kaya ako nakakamura ng gulay, bakit? Mismong sila tindera sa tindera bumibili ng mga paninda, kaya mababa ang ibinibigay sa akin. Pabor! Nung araw hinahabol ko yon. Pero oras na sa Diyos ka magtingin, magpakabuti ka, magpakabait ka, ang pabor papaikutan ka ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Alam nyo, hindi natin magagawa ang maging mabuti pagkat ang ating nature ay masama. Kaya mayroong kanta na sinabi ng awit ay, pagharian mo ako, Panginoon. Ako kasi noong mga panahon na hinuhubog ako ng Diyos. Kasi Bisaya ho ako eh. Broken family. Punong-puno ako ng galit noon. Nakakilala ako sa Lord. Napakahirap para sa akin magpatawad. Yung galit ko, inaalagaan ko eh. Kasi gusto ko yung mga taong gumawa sa akin, paliwanag kayo. Para bang gusto kong dalhin sa korte, magpaliwanag kayo. Gusto ko yung magpapaliwanag kayo. Pero nung nakakilala ko sa Lord, ang Panginoon wala namang paliwanag na hiningi mula sa mga tao na, ba't niyo ako ginanito? Ba't niyo ako pinako? Pinakain ko kayo? Pinagaling ko kayo? Inaahon ko kayo sa kahirapan? Paliwanag niyo ba't niyo ginawa? Hindi naman hindi na hiningan, kundi sabi nga ng Panginoon, Father, forgive them for they don't know what they do. Patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil sa likas nating kasamaan, hindi natin kayang gumawa ng mabuti. Kaya nung ako ay bago-bagong Kristiyano, at hanggang ngayon ay naririnig kong awit na ito, pagharian mo ako, Panginoon. Kasi kung hindi mo ako paghaharian, hindi ko magagawa ang mabubuting bagay. Kung hindi ka maghahari sa akin, sarili ko maghahari ang kasamaan ko. Naalala ko nung araw, kumakain ng biyanang ko, ginagalitan ako eh. Sabi niya, kaya ang asawa mo hindi nagbabago kasi hindi ka nagbabago. Kumakain ng biyanang ko, alam niyo, tinaob ko yung lamesa. Kumakain ng biyanang ko, natapon yung kanin. Para nung araw sikat ako kasi tapang ko eh. Parang yung mga hipag ko, para bang kaya ko kayo. Huwag niyo ako tatakutin. Huwag niyo ako apihin. Pero nung nakakilala ako sa Lord, every time na maalala ko, ginawa ko yung sabihan ng hiyang-hiya ako, hiyang-hiya ako. Pati yung mga kasamaan ko nung araw, na ginagawa, hiyang-hiya ako. Kaya kung yung passion ko ng paglilingkod ngayon, parang hindi ako napapagod. Kasi ito lang naman yung tanging maibibigay ko sa Diyos, yung serbisyo ko, na mabigyan ko niya ang karangalan kasi mahabang panahon, nagdulot ako sa Kanya ng kahihiyan, na ngayong Kristiyano na ako, gusto ko makita yung liwanag ni Kristo sa buhay ko. Yung kabaitan, yung kabutihan, yung kahinahunan. Kaya nga sabi ko, minsan, mag-isa loob ng bahay, tumatahimik na lamang ako para lang magkaroon ng kapayapaan. Sa asawa ko na sobrang bait asawa ko, binabawi ko yung mga buhay ko nung araw. Sana ganun tayo na, hindi ko naman sinasabi na perfect na ako, no. Kundi pag nare-realize ko lang na yung aking nature ang kasamaan, salamat sa Diyos, binago buhay ko. Kaya ko nang magbigay, kaya ko magtaktak ng wallet sa mga co-workers ko na walang-wala. Kahit ako mawalan, kahit ako walang budget sa loob na isang linggo, itataktak ko yung wallet ko para sa kanya. Kailangan ko yun. Yung mga inaabutan ko, estudyante, kailangan ko yan. Kaya lang hindi na ako yung Helen na dating madamot. Kaya ko nang magpatawad kasi hindi na ako yung Helen na nagkikimkim ng galit. Kaya ko nang magparaya.
Kaya ko nang magmahal. Kaya ko nang ubusin ang laman ng bulsa ko kung mayroon man para sa pangangailangan ng iba. Kaya ako naiyak kasi hindi ko to kaya mag-isa. Salamat, habag, awa, biyaya ng Diyos. Kaya ako napagpala ng kanyang salita. Nawa ngayong umagang ito, yung kantang, maghari ka sa akin, Lord. Hindi ko kayang magpatawad. Iba-iba sitwasyon natin. Iba-iba kalagayan natin. Iba-iba ginawa sa inyo ng mga tao, kaya kayo galit. Pero ang punto lang natin ngayon, be kind, be grateful. Hindi man sa kanila, sa Diyos mo gagawin yun. Punong-puno ng awa, Diyos. Tayong lahat ay umuko at pumikit. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap Tayong lahat ay tumayo. ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Kami ay kukupin, tipunin mong muli sa iyong piling. Nang muli ay madama ang iyong pagmamahal. Panginoon, puso namin muli ay iyong hagkan. Once again, kami ay kukupin. Kami ay Itaas mo natin ang ating kamay. Simbolo na humihingi ka ng tulong sa Diyos. Simbolo na humihingi ka ng pabor sa Diyos. Simbolo na sumusuko ka sa Diyos. Nang muli ay madama ang iyong pagmamahal. Panginoon, puso namin muli ay iyong hagkan. Maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Once again, for the very last time, maghari ka, O Diyos. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka.
Hallelujah, Lord. Lubhang sa katotohanan ng aming kalagayan, Panginoon. Mahirap i-apply ang Epeso, O God. Maging mabuti kami, maging mabait. Sa aming kalagayan, hindi namin kayang maging mabait sa mga gumagawa ng masama. Pagkat ang panuntunan ng mundong ito'y mabait ako sa iyo kasi mabait ka sa akin. Magiging mabuti ako sa iyo dahil mabuti ka sa akin. Pero ang panuntunan mo, Panginoon, mahalin namin ang aming mga kaaway. Ang panuntunan mo, Diyos, maging mabait, maging mabuti sa lahat ng panahon. Sa oras na ito, Diyos, nakataas lahat ang aming kamay. Lahat kami nagnanasa ng mabuting bagay mula sa iyo. Lahat kami nagnanasa ng kalayaan. Lahat kami, O Diyos. Kaya pagharian mo ang aming mga puso para magawa namin ang iyong kalooban. Pagharian mo ang aming mga isipan. Pagharian mo ang aming buong pagkatao, Panginoon. Sino man sa amin, O Diyos, ang nangangailangan ng kagalingan ng kanyang sugat sa nakaraan, pagalingin mo po, Panginoon. Sino man dito sa amin ang may napakabigat na problema, O Diyos, ipaisip mo sa Kanya ang mga dahilan at anuman mga paraan para makalaya siya sa bitag na iyan. Kung sino man sa amin, Lord, nabubuhay sa kalungkutan, Panginoon, bigyan mo siya, dulutan mo siya ng ligaya sa buhay. Kung ang aming mga magulang nila'y buhay pa, mga biyanan na kalang inaaruga, hindi kalugihan sa kanila mag-alaga ng ina, hindi kalugihan sa kanila mag-alaga at umintindi sa biyanan na alagain, Lord, pagkat dito makakuha sila ng pabor. Ang mga anak na tumatanaw ng utang na loob, pagpalain mo. Ang mga iglesia, ang mga manggagawa, Panginoon, kaming lahat nagpapasalamat sa iyo, pagkat merong Villanueva family na nag-alay ng buhay, kung kaya't hanggang ngayon ang kaligtasan ay natamo ng aming salinlahi. Sa bayan po ng May Kawayan, salamat sa Oliva family na pinangungunahan kami, Panginoon, tungo sa tagumpay ng buhay. Maraming salamat sa mga extension pastor, sa mga workers and leaders, Panginoon, na nagme-mentor sa mga bagong Panginoon ng mga manggagawa. Panginoon, ang aming dalangin ngayon, pagpalain mo kami kapwa, O Diyos. Bigyan mo kami at biyayaan mo kami ng aming mga pangangailangan. Walang lalabas sa lugar na ito ngayong oras na ito na hindi mo napagpala ng iyong salita. Kung may mga correction man, may mga pagtatama man, sabi mo sa iyong salita, wag na namin ipagpabukas, ngayon na gawin namin, O Diyos, sapagkat bukas ibang panahon na at bukas, sinabi mo kay Josaphat, ihanda namin ang aming mga sarili pagkat bukas may gagawin kayong himala sa aming buhay. Pero nakakalungkot ang himalang yan na hindi namin makakamtan kahit ito'y inihanda mo na kung kami nabubuhay pa sa kamalian. Pagpalain mo ang mga anak mo, ang mga sumusubaybay sa programang ito. Lord, nagsasalita ako ng espiritu ng pagkakasundo-sundo sa pamilya, pagmamahalan sa buhay ng mag-asawa, magbiyanan, mga magkakapatid, Panginoon, maging dito sa loob ng iglesia, pagpalain mo at aming dinideklara na si Jesus ang Panginoon ng aming buhay at ng aming buong pamilya. Salamat, O Diyos, ang mga may sakit pinagaling mo, ang mga may kahirapan ng buhay, pagkikinawahin mo, because ang sabi mo sa iyong salita, darating ang panahon, ipakikita mo ang nakakilala at hindi, at ang naglilingkod at hindi, ang pagpapalay nakalaan sa mga sumusunod sa iyo. Salamat, O Diyos, ito po ang aming samot panalangin na may kalakip na pasasalamat pananampalataya sa pangalan ng Jesus. Amen and amen.